Kung sakaling hindi i-grant yung motion for reconsideration, ano nakikita yung implication politically nitong Supreme Court decision na ito? Na essentially, pinapahinto yung impeachment trial. Okay. Ang implication kasi niyan, talaga makikita mo na meron pa ring impluwensya itong Duterte sa Korte Suprema. Kaya nga ang mangyayari nito, assuming hindi nila binago yung desisyon nila, kahit na pinoint out sa kanila yung factual errors, ngayon di pwede na sila masubject sa impeachment, di ba? Kasi impeachable sila, officers. Ngayon, pwede rin makita ito ni President Marcos na opportunity ito na matanggal lahat ng Duterte appointees. Di ba? This is a golden opportunity. O pwede ngayon siyang mag-appoint ng lahat. So maraming sanga-sanga ito, pero it boils down to this. Kung gagawin nila yung tama, wala naman silang problema kakaharapin. Very interesting yung binabanggit niyo, Senator. Naisip ko lang ganito. Kung si BBM walang appetite for the impeachment of Sara Duterte, twice siyang binanggit publicly, ayaw niya na impeachment. What would convince him na, hindi, gusto ko rin ipa-impeach, papayag ako na ipa-impeach yung lahat ng Supreme Court justices na lumagda dyan sa kautusan na yan. Parang medyo, yata sa akin yun. Out of character sa kanya. Pero ito naman sasabihin ko sa iyo, Christian. Ano ba sinabi niya tungkol sa ICC? Ano nga ba? Gusto ba niya? Di ba sabi niya, no, hindi tayo mag-ano. We will not, wala silang right to do this and that. Pero ano nangyari? Di ba? Nag-cooperate. Nadala sa The Hague. So, ako nga, sinasabi ko, palagi, President Marcos will say what he needs to say, but he will do what he needs to do. I'm not saying na he will be open to the golden opportunity to purge the Supreme Court of the Duterte appointees, but if the opportunity is there, if the political environment is conducive for such a move, then baka may kindatan dyan at sige, go na yan. Di ba? Pwede ito. Nasa realm of possibilities ito, it's there. Kaya nga hindi natin rule out. And itong dinidiscuss naman natin dito, mga possibilities. Magpa-file ng MR. Ngayon, sa August 6 na agenda na ng Senado yung impeachment. Kasi marami silang gagawin tomorrow. Yung chairmanships, memberships, ayusin yon. Tapos, para hindi makagulo. Di ba? So August 6 na nila ini-schedule yung agenda ng impeachment. So what will happen there? Expectedly, magmo-motion yung mga Duterte senators na gusto na nilang i-dismiss in light of the decision of the Supreme Court. Pero siyempre, yung mga kagaya nila Senator Risa, ilalaban nila yan. Di ba? Ilalaban nila yan na tipong, teka muna, final na ba yung desisyon? So, yun. Di ba? So, magkakabotohan dyan. Pero for as long as hindi final, kung may MR pa na didesisyonan, bakit mo i-dismiss? Bakit mo ni-rule out yung possibility that the Supreme Court justices will see the light of day? At, di ba na suddenly, gawin nila yung tama. Bakit naman natin ni-rule out yung possibility na yung Supreme Court justices gagawin nila yung tama by overturning their own decision? Opo. I really understand where you're coming from. Pero pag tinitingnan ko po itong cast of character sa Senate Impeachment Court, parang hindi ganun kataas yung aking kumpiyansa. Lalo kung titingnan yung kalidad ng Senado. Ito yung pinakaihintay ng mga pro-Duterte kong senators. Pati ng mga fence-sitters, tsaka ng mga closet DDS dyan. Ito yung pinakaihintay nila a justification for them to dismiss the case. Diba? Nakita natin yan sa June 10 vote or 11? June 10 vote, di ba? Or 11? Yes, pero ito, Christian, iba-iba kasi yung boto Iba-iba yung boto. Sabi ko nga yung June 10 vote was not a motion to dismiss. It was a procedural
matter. Wala yon eh. Kaya iba yung boto doon. Ngayon kasi, iba rin yung boto. Hindi naman ang pagbobotohan, mag-resume tayo ng trial in defiance of the Supreme Court. Hindi. Ang tanong dito is, i-dismiss mo na ba ito kahit may pending na MR? O yung mga nagpapanggap na sunod tayo sa Supreme Court, edi sumunod ka. Hindi pa nga na hindi pa nga final eh. Hindi kayo sige, sinunod mo yung immediately Executory. executory yung decision, meaning hindi ka muna magta-trial in deference to that. Pero hindi mo pa rin totally ma-dismiss kasi nga may MR pa. Kasi pag dinismiss mo na ngayon prematurely, tapos 2 weeks down the road, yun na nga, suddenly gawin ng tama, gawin ng Supreme Court justices yung tama at i-overturn nila yung initial decision, di saan ka ngayon pupulutin? Dinismiss mo prematurely. So, maraming senador and you only need 13 to agree to that.